Kaya nga ito mga kapanyero, sa mga oras na to, mahirap ding mag-stay dito sa farm na to dahil nga napakaraming lamok. Magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel. Nandito na naman tayo sa farm. I-share ko lang sa inyo kung ano yung itsura ngayon ng ating farm. Nakita nyo naman, napakataas kagad ng damo, di ba? Kamomower lang natin. Dahil nga sunod-sunod ang ulan dito, napakabilis ng pag ano ng damo rito. Kung makikita nyo, ayan no. Napunta tayo ngayon rito mga kapanyero kasi nga dadali natin, magdi-deliver lang tayo rito yung ginawa nating duyan na bigay nga pala ni paring Jonel na nagawa na natin sa Edmonton. Dadaling ko lang yun dito mga kapanyero, kaya naisipan kong umikot. Kaninang umaga mga kapanyero, umuulan sa Edmonton, kaya ngayon hapon ko na nadala itong ating duyan. Ayan, kung makikita nyo mga kapanyero, nakasakay na sa ating truck. Ibababa na lang natin yan, ilalagay natin dito sa isang lugar dito mga kapanyero. Yan no. Nakita nyo naman, napaka tataas na ng damo rito sa mga hindi nating nalilinisan. Yan no, ito yung sinasabi kong mga pagkain ng baka, kabayo, ayan no, mga naglabasan na rito sa area na to. Kaya nga nag-iisip rin ako kung paano ko aayusin tong area na to. Kung makikita nyo, napakataas ng damo. Hindi kaya ng mower to pagka ganito na. Kailangan dito traktora ang kailangan. Ayan, makikita nyo mga kapanyero, ito yung mga unang mga tanim natin. Siguro ito mga ano to mga 4 na taon. Ito, yan. Yan pa. At least kung makikita natin yan, mga buhay, di ba? Dito sa mga hindi nalilinisan. Sa pagpunta ko rito mga kapanyero, mag-check lang tayo ng mga tanim. Share ko na rin sa inyo yung mga lugar na ito yung mga iniisip kong mga kung paano natin i-develop to Kung makikita nyo ito Kaya nandito tayo ngayon sa sa area nung sa side nung kapitbahay natin. I-share ko na lang rin sa inyo mga kapanyero yung mga halaman na natin na nag-iba na ang kulay. Ayan Kung makikita nyo mga kapanyero, ito yung isa sa mga halaman na nagpalit na ng kulay. Ayan kung makikita nyo, ang ganda, di ba? Kung makikita nyo to mga kapanyero, kung lahat ng isang side na to, yung buong side ng ating farm na ganito ang kulay, ang ganda nito sa mga susunod na panahon. Ayan ang lalaki na. At least mga buhay siya. So yung iba, kasi laki na natin, halos 5 feet na. Kung makikita nyo yung mga ibang tanim, hindi siya pantay-pantay dahil nga hindi sabay-sabay na naitanim itong side na to. Parang halos 2 taon ang magkasunod na ito yung nilalagyan dahil nga yung mga buto na itinatanim natin sa Edmonton, hindi rin naman ganun karami ang nabubuhay. Halos sa isang taon, halos 30% lang yung mga nabubuhay sa mga ipinupunda ko. Kaya nga unti-unti lang yung mga pagtatanim natin ito. Tulad nitong side na to, kung makikita nyo mga kapanyero, maliliit pa yung sa area na to kasi nahuli to Pero ang kagandahan naman, at least ayan ito mga magpapalit pa lang to, green pa lang dito, pero yung iba niya na, di ba? Parang violet na siya, parang purple na siya. Ayan ayan pa. Kaya yung mga mga ipinunla natin ngayong taon na to, dito dito nakalaan sa area na to. Kung makikita nyo naman yung bakod natin, di ba? Ito bakod papunta doon sa kapitbahay natin. Dito sa area na to mga kapanyero, ang taas ng damo rito. Wala pa talagang naitatanim dito. Kumbaga meron man dito mga namatay noon. Tulad dito mga kapanyero, ito pala meron ditong isa na buhay, nakasurvive, pero maliit pa, di ba? Ito yung side ng kapitbahay natin. Nandito tayo sa pinakadulo, pinakasulok ng property line natin. Ito yung pinakabakod niya. Ayan
Pero yung nakikita naman natin dito mga kapanyero, yung side naman dito sa mga bakahan, halos maganda ang tubo ng mga halaman natin. Pero maliliit pa nga dahil nga ito yung huling-huling taon na itinanim natin dito. Kaya itong side na to mga kapanyero, mas mataas pa ang damo kaysa doon sa mga tanim natin, di ba? Hindi katulad dito sa area naman ng kapitbahay natin, talagang matataas na siya dahil nga halos 3 taon na ang pagkakatanim natin sa side na to, di ba? Kaya yan mga kapanyero, share lang, balik na tayo sa truck natin para maibaba na natin yung duyan at nang makaalis na tayo rito. Dahil nga hindi natin alam, baka biglang bumuhos ang ulan, mahirap din na naabutan tayo ng ulan dito, di ba? Sa pagche-check naman ng ating mga halaman, at least sigurado tayo na mga buhay, magaganda yung ating tanim. Yun nga lang, mas mataas pa yung damo kaysa dun sa mga tanim natin. Kaya yan mga kapanyero, tara balik na tayo. Kung makikita nyo naman dito, ang laki pa kasi, hindi natin malaman kung ano ang gagawin natin dito, di ba? Pero ito, kung makikita nyo naman, at least yan, at least kasing laki na, di ba? Halos kasing laki na natin. Maging ganitong kasing laki lang yung lahat ng nasa paligid natin, maganda maganda ng tignan. Tapos kulay purple, di ba? Yun nga, nabanggit ko rin to sa mga dati nating, sa mga nauna nating video na yun lang naman yung iniintay natin yung magkaroon tayo ng bakod na iisang kulay. Ayan kung makikita nyo yung kalangitan natin dito, ang dilim at baka biglang bumuhos ang ulan yan mamaya. Kaya nga balik na tayo rito. Kaya yan mga kapanyero, share lang kung ano yung mga kaganapan natin sa farm. Kayo kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Gayun din mga kapanyero, para masubaybayan nyo yung mga kaganapan, yung mga pagde-develop natin na paunti-unti dito sa Deladinco Farm. Dahil nga itong mga sumunod na, itong mga nakaraang linggo, talagang hindi tayo nakapunta rito dahil sunod-sunod ang ulan. Alam nyo naman na Sabado at Linggo lang tayo nandirito na natataon pa na umuulan. Kaya hindi tayo makadire-diretso. Pero itong mga July, August, siguro yan, mga sunod-sunod na makakapag-develop tayo, makakapag-simento tayo, makakapag-deliver tayo ng mga materyales natin dito. So ngayon mga kapanyero, ito lang munang maidi-deliver natin, unti-unti lang talaga. Dahil mahirap din ang pagde-develop dito, di ba? Kaya nga ito mga kapanyero, sa mga oras na to, mahirap ding mag-stay dito sa farm na to dahil nga napakaraming lamok na masasabi natin, talagang nagliliparan dito. Dahil nga sunod-sunod ang ulan, sunod-sunod ang pag-i-stack ng mga tubig dito sa mga mabababang area na tulad ng mga pinuntahan natin doon sa area ng malapit sa pinakadulo, pinakasulok ng farm natin. Nandoon marami pang tubig ngayon doon. Kaya nga ang hirap din mag-stay dito sa mga oras na to. Kaya kung makikita nyo naman ang pangit na naman ng ating farm, diba? Kaya nga, pero ang importante naman mga kapanyero, yun nga, buhay, diba? At least naglalakihan yung mga halaman natin, tuloy-tuloy ang pagsibol, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga bagong dahon ng ating mga puno, di ba? Kaya kaya nga masaya na rin ako na kahit na mahirap, kahit na ganito yung sitwasyon natin dito sa Edmonton sa pagde-develop rito, kahit paunti-unti lang, nakikita naman natin na may nade-develop tayo. Kung maririnig nyo naman mga kapanyero, yan, bubuhos na yan maya-maya. Kaya yan mga kapanyero, bababa na natin yung ating duyan para makaalis na tayo kasi ang dami talagang lamok. Kaya alis na tayo mga kapanyero. Kaya yan, maraming salamat. Hanggang sa muli.